Ikinatuwa ng Department of Energy ang pagkakadiskubre sa Malampaya East 1. Ito po yung bagong natural gas reservoir na nakita ng ating mga Pilipinong engineer malapit sa Malampaya Gas Field sa Palawan. Kaya raw nitong mag-supply ng kuryente sa higit 5 milyong bahay sa loob lang ng isang taon. At para sa iba pong detalye, makakausap natin ang kalihim ng Department of Energy na si Secretary Sharon Garin. Magandang hapon po sa inyo, Secretary. Maraming salamat sa pagtanggap ng aming tawag. Pakipaliwanag lang po ba gaano kalaki itong natural gas reservoir at ano po, gaano kahalaga yung nakita ito para sa ating mga Pilipino? Malaki po in a sense na ma-extend natin yung buhay ng Malampaya kasi dahil sa depletion niya, supposedly up to 2027, 2028 lang tong buhay ng Malampaya, supplying gas to our country. Pero dahil sa discovery na to, swerte tayo at may extend to until 2035. It will make sure na hindi po aakyat yung presyo natin, hindi rin makukulangan, at hindi po papatayin yung mga power plants natin. So it's really good news for our country talaga and for the future generation. Kailan po natin na mararamdaman yung epekto niyaan, halimbawa in terms of pagsusupply po ng kuryente nga, yung pagdagdag doon sa millions of households na makaka-benefit po dito? Ang importante po is hindi natin ma-feel yung impact nung mawawala yung gas sa atin. So ibig sabihin, hindi tayo magkaka-blackout, hindi mag-i-increase ng at least 1 peso ang presyo ng electricity natin. Dahil kung mangyari po at wala po tayong bagong gas at hindi natin na-discover to, ayan, mangyayari talaga yan. So we are avoiding shocks, halimbawa, no, sa industriya because nauubos na kasi yung Malampaya na original eh. Kumbaga parang sinasabi niyo, Sec, hindi magkakaroon ng gap, no? Starting 2027 na yung original parang projection na magkakaroon ng depletion, di ba? So magtutuloy-tuloy lang po at baka mapababa pa yung presyo ng kuryente, ganun po. Opo, ito yung maganda na ginawa ng presidente natin kasi inaprubahan niya po yung drilling na to, in-extend niya yung Malampaya and then inobliga sila na mag-drill. So 3 po ang di-drill nila, isa po successful, yung 2 ongoing pa. So ang foresight dito is mas marami pa. Buti nga successful to kasi dumadami po ang gusto mag-invest sa Pilipinas sa oil and gas exploration. So we are avoiding any problems na na-foresee namin na dahil sa depletion ng Malampaya. Ngayon po, na-extend pa ang buhay niya at we are safe pa naman in terms of sa presyo natin, sa ating energy security, tsaka yung sustainability niya kasi ating-atin to eh. Swerte tayo kasi Pilipino na, 100% Filipino na tong company na to at it's Filipino funding, no, investment. Kaya talagang we should be very proud of this accomplishment talaga. Yung sa kabuang energy needs po ba ng ating bansa, gaano ka-reliant or gaano kalaki dyan yung nasa dependent sa natural gas po? Marami po tayong planta na dependent sa gas. Mga 7 yata yan. At pag nawala yung Malampaya, siguro mga 2,000 megawatts talaga yung mawawala sa sistema natin. Kaya ang effect nun, blackouts and increase in price. So malaki po yung impact nito at mako-continue natin po yung mga power plants natin. Hopefully po, ang inaasahan namin dito at dumami yung sources natin, marami pang discoveries, so we can have more gas. Bakit? Kasi nakikita po namin ang future po natin at the rest of the world also. Ang gas ay isang importanteng component po ng energy kasi meron tayong renewable, pero napakalaki pa rin ng coal at diesel natin. So kung gusto natin green, clean energy, we need to shift to renewables and ang bagay dyan sa renewable gas talaga. So kailangan talaga damihan natin yung gas para dumaming na lalo yung renewable energy natin. In terms of langis, meron din po ba at may nabanggit si Pangulong Marcos doon sa kanyang, I just forgot the term, na may iba condensate, tama po ba? Ano po yun? Na may nakita rin daw po? Meron po naman, pero wala pa akong quantity dito eh. Pero ang gas, medyo na-measure na namin. Pero as far as the condensate is concerned, di ko pa alam kung ano yung details. Pero yes, na-announce na yan ng developer natin. And hopefully that's additional income pa for us.
Yung isa Alam mo, pang... may income yung gobyerno dito, yung bansa dito kasi parte tayo ng project and this is a natural resource of the country. So meron tayo pong share, may government share dito. Mhm. Maiba na lang din po ako since kausap na namin kayo, yung may update po ba tayo dito sa pagkansela at yung fines doon sa kumpanya po ni Congressman Leandro Leviste doon sa kanyang pagdating dito sa kanyang solar kontrata sa Solar Philippines? Well, on the Solar Philippines, nagawa na namin ang dapat namin gawin. We are cleaning up our system from all the zombie contracts, let's say, and included then yung Solar Philippines. So, tapos na po yung process of appeal, yung gano'n, kasi merong time yun na allotted sa kanila. So, hindi sila nag-motion for reconsideration. So, ang next na lang yan, hintay namin na magbayad sila. And then if they cannot pay, then I think that's better discussed in court kasi kailangan we take legal action. But as an update though, not with DOE, pero ang House po maghihiring po next week about this issue, especially in the franchise of solar ng bayan. Maraming pong salamat sa pagtanggap ng aming tawag si Energy Secretary Sharon Garin. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.